Sa ilang bahagi ng Western Visayas, may mga lugar na hindi basta pinapasok at hindi basta ginagalaw. Hindi dahil may bakod, hindi dahil may nakapaskil na babala, kundi dahil may paniniwala na may mga naninirahan doon na hindi nakikita ng karaniwang mamatamtot sa Iloilo, Capiz at Negros. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na tinatawag na tamawo. Ang tamawo ay hindi multo ng yumao. Hindi rin sila simpleng halimaw sa dilim. Sila ay inilalarawan bilang mga nilalang na kahawig ng tao ngunit hindi kabilang sa mundo ng tao. Nakatira raw sila sa mga punso, sa malalaking puno, sa gilid ng bukid at sa mga lugar na matagal nang hindi naaabala, hindi sila laging masama. Ngunit hindi rin sila basta kinakaibigan. Bago pa dumating ang mga dayuhan at bagong relihiyon, ang mga komunidad sa Visayas ay may sarili ng sistema ng paniniwala tungkol sa kalikasan. Ang bundok ay may bantay, ang ilog ay may tagapangalaga, ang lupa ay hindi basta pag-aari ng tao. Sa ganitong pananaw, natural lamang na may mga nilalang na kasabay ng tao sa mundo. Hindi sila nakikita, ngunit sila ay naroon. Ang tamawo ay bahagi ng ganitong kosmolohiya. Isang nilalang na hindi lumilitaw ng walang dahilan. Isang presensya na may sariling teritoryo. Kapag ang tao ay pumasok sa isang lugar na hindi niya lubos na nauunawaan, may posibilidad na may maabala. Sa maraming salaysay, ang tamawo ay inilalarawan bilang maganda o gwapong nilalang. Ang kanilang balat ay madalas sinasabing maputi o makinis. Ang kanilang tindig ay tuwid at maayos. Sa unang tingin, maaari silang mapagkamalang karaniwang tao, ngunit may kakaiba sa kanila. Minsan, ang kanilang mga mata ay tila walang emosyon. Minsan, ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kakaibang lamig sa paligid. May mga nagsasabing ang kanilang mga paa ay hindi ganap na nakatapak sa lupa. Hindi sila basta nagpapakita. At kapag nagpakita sila, may dahilan. Sa maraming baryo sa Visayas, may mga punso na hindi ginagalaw. May mga matatandang nagsasabi na huwag itong tapakan o hukayin. Ang simpleng pagdaan ay sinasabing dapat may paalam. Ang pagbigkas ng tabi-tabi po ay hindi simpleng pamahiin. Ito ay tanda ng paggalang sa posibleng naninirahan doon. May mga puno rin na hindi basta pinuputol, lalo na ang malalaking balete o matatandang puno sa gitna ng bukid. May paniniwala na doon naninirahan ang tamawo. Sa ganitong paraan, ang kwento ng tamawo ay nagiging mekanismo ng pagprotekta sa kalikasan. Isa sa mga pinakakaraniwang tema sa kwento ng tamawo ay ang pagkawala. May mga salaysay ng mga taong biglang nawala sa bukid o gubat at natagpuan matapos ang ilang oras o araw. Pagbalik nila, tila may pagbabago, tahimik, hindi agad nagsasalita, parang may iniingatang lihim. May mga kwento rin ng mga batang nagkasakit matapos maglaro malapit sa punso. Kapag hindi gumaling sa karaniwang paraan, may nagsasabing maaaring may naabala silang tamawo. Ang pagkawala sa mga kwentong ito ay hindi laging pisikal. Minsan ito ay pagkawala ng dating sigla, dating ugali o dating lakas. Sa ilang bersyon ng alamat, sinasabing ang tamawo ay kayang mag-anyong tao. Maaari silang makihalubilo ng hindi agad nakikilala, ngunit may mga palatandaan daw. Minsan ay hindi sila marunong gumawa ng banal na tanda. Minsan ay hindi sila tumitingin ng direkta sa mata. Minsan ay hindi sila tumatagal sa ilalim ng araw. Ang ganitong detalye ay nagpapakita ng takot sa panlilinlang. Ang ideya na ang hindi mo kilala ay maaring kaharap mo na. Sa mas malalim na pagtingin, ang tamawo ay simbolo ng hangganan. Hangganan ng tao at kalikasan. Hangganan ng paggalang at pag-abuso. Kapag may taong nagputol ng puno nang walang paalam o nagpatayo ng bahay sa lugar na hindi niya lubos na kilala, may posibilidad ng kapalit sa kwento. Ang tamawo ay hindi lamang nilalang, siya ay babala. Huwag mong angkinin ang hindi mo pag-aari. Huwag mong maliitin ang lugar na mas matagal nang naroon bago ka pa isinilang. Sa pagdating ng Kristyanismo, hindi nawala ang paniniwala sa tamawo. Sa halip, ito ay nahalo. May mga nagsasabing ang tamawo ay umiiwas sa dasal o banal na simbolo, and ang ganitong detalye ay maaaring impluwensya ng bagong relihiyon sa lumang paniniwala. Ngunit ang pangunahing ideya ay nanatili. May mga nilalang na dapat igalang. Sa modernong panahon, maaaring ipaliwanag ang ilang kwento bilang bunga ng pagod, dehydration o pagkaligaw sa gubat. Ang mga sakit ng bata ay maaaring may medikal na dahilan.
Ngunit sa panahong kulang ang paliwanag ng agham, ang komunidad ay bumubuo ng kwento upang magkaroon ng kahulugan ng karanasan. Ang tamawo ay naging sagot sa mga tanong na walang agarang sagot. Hanggang ngayon, may mga tao sa Visayas na hindi basta ginagalaw ang punso. May mga nagbubulong pa rin ng tabi-tabi po. Hindi dahil sigurado silang may tamawo roon, kundi dahil ang paggalang ay mas ligtas kaysa sa pagwawalang bahala. Ang kwento ng tamawo ay nananatili dahil ito ay bahagi ng kultura ng pag-iingat. Ang tamawo ay hindi nilalang ng malakas na sigaw o marahas na pag-atake. Sila ay tahimik. Nakatira sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, sa bawat punso na hindi ginagalaw, sa bawat puno na hindi basta pinuputol, may alaala ng paniniwala. Ang tamawo ay paalala na hindi lahat ng mundo ay pag-aari ng tao. At sa paglalakad natin sa bukid o sa gilid ng kagubatan, may mga pagkakataon na mas mabuting magpaalam, hindi dahil sigurado kang may makakarinig, kundi dahil ang paggalang sa hindi nakikita ay bahagi ng kulturang matagal nang nauna sa atin.